Welcome back to a series so Norman, even Green Goblin subscribed. In today's video, Norman Mangusin na buhay muli after 3 months, mga kaunggoy. After 3 months, I mean, tingnan nyo. Titingnan natin yung channel niya. Ayan o, titingnan natin dito, mga kaunggoy. Na buhay muli siya. Ayan o, pinost niya. The Philanthropist. Wow! Wow naman, The Philanthropist. So, parang pinapakita niya, ayun, pinapakita niya na tumutulong siya, ganyan mga kaunggoy. Pero here is the thing. Kasi, a few days after niya in-upload to, may bagong upload si Makagago about sa, about sa dismissal ng kinaso ni FLM kay Makagago. Ay, teka, wait lang. 50,100 subscribers si Francis Leo Marcos. Teka lang mga kaunggoy, may check lang ako. Si Norman Mangusin, he has 50,100 subscribers. Manong Jaire has 50,100 subscribers. Oh shit! So, ibig sabihin, kasing level ko na si Norman Mangusin, mga kaunggoy. In terms of subscribers, holy shit, bro. Holy shit, kasing level ko na, kulang pala si si Norman Mangusin, wala pala to Pero gatasan pa rin natin kasi trending pa rin siya, mga kaunggoy, alright? So, pag-uusapan natin lahat ng mga bagong updates, ang daming updates ngayon, pag-uusapan natin lahat ng to sa video na ito. So without further ado, let's begin! Let's up those numbers! Alrighty mga kaunggoy, it is I, Manong Jaire. So nagkaroon na sila ng desisyon, yung korte, about sa kinaso ni Norman Mangusin kay Makagago. Kasi sa mga hindi po nakakaalam, after po kasi na makulong neto ni Kulaong, di ba? Naalala niyo yun, yung trending nun, yung nakulong siya sa parang hotel, di ba? So nakulong siya, nahuli, bla bla bla, at naka-bail siya, nakalaya siya, di ba? At imbis na mag-go on his own way, gumanti pa kasi siya. Gumanti pa siya kay Makagago after niya makalaya. So, kinasuhan niya si Makagago, pati yung iba pa, no? Marami siyang kinasuhan marami siyang no? Hindi lang si Makagago, yan dami pa no? So, pwede naman siya manahimik, 'di ba? Kasi parang pwede, 'di ba? Like tapos na yung gera, no? Like pwede naman nila i-settle to sa social media na lang kaso nagkaroon pa siya ng gana para mag-file ng case laban kay Makagago. What the fuck, bro? Like hindi ba pwede na lang like i-settle nyo na lang sa social media or whatever. Yan tuloy na. May sinabi din si Makagago sa video niya, no? Sa recent video ni Makagago, may sinabi niya na magkakaroon daw ng exciting na mangyayari sa this August, mga kaunggoy. Kaso lang, this August, Norman, meron kaming maganda surprise sa'yo! Surprise! I for sure will be awaiting that, mga kaunggoy. Very exciting yon. Gusto ko makita kung ano yung exciting part na sinasabi ni Makagago na mangyayari this August, no? I'm guessing may mangyayari na naman kay Norman na katulad nung nahuli siya, mga kaunggoy. So, magte-trending na naman yung pangalan niya and I for sure ay gagatasan yon. I'm sorry. Pag-uusapan ko yon, mga kaunggoy, no? Mapapaisip ka pinost niya to. Tapos, right after, a few days later, si Makagago nag-post ng bago niyang video about sa, na-dismiss na nga yung mga, nagkaroon na ng resolution yung mga kaso, mga kaunggoy. Feeling ko, ginagawa niya to para ipakita niya na kawawa siya. Na, uy, philanthropist ako tumutulong ako. Parang, hindi ko sure parang yun yung ginagawa niya, no? Para hindi siya mukhang masyadong masama, mga kaunggoy, no? So, feeling ko naghahanap siya ng naghahanap ata siya ng mga kakampi sa kanya, no? So very, very nice. Feeling ko like he's scraping the barrel. Si FLM nagsi-scrape na siya ng barrel kasi tingnan nyo, konti na lang yung videos niya.
O, 3 months ago, yung videos niya, talagang nag-hiatus siya talaga sa social media. Hindi siya talaga nagpakita. Hindi ko alam kung bakit, mga kaunggoy. No? So, feeling ko, siguro nagtatago or whatever. Hindi natin alam. Okay. So, ito. Puntaan na natin yung mga charges filed ni Norman Mangusin, yung mga final niyang complaints against kina Makagago, kaya Food Genius, si Solis, si Igme, hindi ko alam kung sino to, Mighty Manong, Eloy Barrientos, hindi ko alam kung sino to. Tapos yung mga Santos, ayun, blah blah blah. Hindi ko alam kung sino tong mga, ang kilala ko lang dito sina Makagago at si Food Genius. Yung iba yung medyo hindi ko kilala. So I'm not gonna pretend na kilala ko sila, no? So actually, magtataka ka saan nakuha ni FLM yung pera para mag-file ng mga complaints, mga kaunggoy? Where is he getting his resources? And naalala ko, kine-claim nga niya pala, oo nga pala, trilyonaryo pala siya. Oo nga pala, trilyonaryo nga po talaga si FLM. Ang dami niyang properties, oo. Totoong trilyonaryo po talaga siya. Ang dami niya resources, unlimited, mga kaunggoy. Kumikita daw siya ng halos 600,000 a day, mga kaunggoy. Yun yung sinasabi niya sa mga vlog niya. Oo nga pala, sorry po. Nakalimutan ko na super yaman ni FLM, mga kaunggoy, no? Nakalimutan ko, no? So super yaman po talaga siya. So ayan, alam niyo naman, no? Yung mga final niyang complaints, meron to mga cyber harassment, cyber stalking, and blah blah blah, unjust vexation, basta something sa mga cybercrime shit, mga kaunggoy, no? Tapos nakakatawa po na si Norman Mangusin, kine-claim niya na sindikato daw sila Makagago. Sindikato daw sila. Tapos parang coordinated online harassment daw yung pinaggagawa nila. Tormenting and doxing him, mga kaunggoy. Tapos ito pa yung pinaka nakakatawa Pinakita ni Makagago to lahat sa video niya, okay? Pinakita niya yung buong filing ng documentation ng case na yon na na-dismiss, mga kaunggoy. So pinakita niya talaga sa video. Tapos meron yung isang nakakatawa doon na tawa ako ng tawa nung nakita ko. Isa sa mga nilagay ni FLM doon sa complaints niya, I am a private person. Private person? Private person? Private person? Halos araw-araw nagla-live nung time na yon, mga kaunggoy. Tapos, ang pagkakaalam ko nga, ito, isa pa to, di ba? Tumakbo daw siya ng Senado. Tumakbo siya sa Senado, mga kaunggoy. So, he is no longer a private person. Once you enter the realm of politics or social media, you are no longer a private person. No? So, paano naging private person si FLM? Di sana hindi na lang siya nagla-live. Or kung ano man pinaggagawa niya, mga kaunggoy. Private person pala siya ba't niya pinapakita pagmumukha niya everywhere, di ba? Isa sa mga kinriticize ni Makagago sa mga complaints ni Norman Mangusin, ni Kulaong, ay yung mga sinubmit ni Norman Mangusin na mga screenshots ng mga evidence, mga kaunggoy, ay hindi niya na formal authentication sa CICC. No? So, isa pa yun, mga kaunggoy, no? Actually, like, looking at this shit, like, kung meron man great takeaway dito sa pinaggagawa nila FLM, nila Makagago, may natututunan din kayo no? May natutunan din kayo sa mga basic cyber law or whatever the fuck they call it, mga kaunggoy. Personally, I just think yung mga, halimbawa, social media, opinion ko lang to. In my opinion, kung social media creators kayo, tapos napikon kayo sa isa't isa, I think it's very, very pathetic at nakakawalan ng bayag pag you are resorting to litigation, mga kaunggoy. I think it's very, very pathetic.
no? Like, kung social media labanan, di dapat social media lang, mga kaunggoy, no? Or isettle nyo yan sa boxing ring or sa MMA cage. At least yun, mas okay pa yun, mga kaunggoy, di ba? It's more fun. Pero yung mga ganito, parang nagsasayang, opinion ko lang to nagsasayang lang kayo ng ng resources when you can handle this shit in other ways, mga kaunggoy Actually, kasalanan to ni Norman kasi siya yung unang nagkaso no? Gumanti lang si Makagago 'Di ba? Actually, ang daming isa pa to, contradictory statements, mga kaunggoy. So sinasabi ni Norman. Sinasabi ni Norman na daw siya, na binubuli daw siya or mga parang hinaharas daw siya. When in reality, if you would check almost every single live stream ni FLM, mga kaunggoy, makikita nyo na mas malala pa yung mga pinagsasabi ni Norman Mangusin. Mas malala pa nga Diba? Actually, ang naaalala ko yung mga malalang pinagsasabi ni Norman Mangusin doon, yung parang nagsasabi siya na alam mo yung mga death threats talaga, yung mga unalive threats, mga kaunggoy. Pero buburahin kita. Yan ang pangako. Bigyan mo ko 5 araw. Diyan mismo sa San Pablo. Buburahin kita. Hindi mo na kailangan ng waiver. Pag nasilip kita sa labas ng gate ko, paano ba? Barilin kita sa ulo. Diyan, dumikit ka lang sa gate ko, dumikit ka lang. Babarilin na kita sa ulo. Pero magpasalamat ka. Magpasalamat ang pamilya mo. Wala kang inabutan kahit isang tao ko na naiwan dun nung panahon na pumunta ka. Kung meron, hindi ka uuwing walang putok sa ulo. Pero buti na lang wala ako doon. Kasi kung nagkataong nando doon pa ako, hindi ka uuwi na San Pablo nang wala kang putok sa ulo, tarantado. Diretso ikakahon na namin yan. Ganon kasimple yun. Ano ka ba? Pag sinabi kong ikakahon ko si Ogag, ikakahon ko si Ogag. Yun yung mas malala Actually, mas malala pa nga yun Nakakatawa na si Norman yung nag-complain, pero mas malala pa yung mga pinagsasabi niya. Yun yung nakakatawa Kung sino pa yung may malalang mga pinagsasabi, sila pa yung pikon. Ironic. Ang dami kong kilalang ganon, mga kaunggoy. Sheesh. Okay. Ito, another contradictory statement. Ito, nahapyawan ko to kanina, pero ito mas may sense kung babasahin natin to. So, si Norman Mangusin, sa binigay niyang affidavit, file affidavit, blah, 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 kinlaim niya doon na he is publicly known online personality and philanthropist. Yun yung nilagay niya sa parang affidavit niya. I am Norman Mangusin. I am a publicly known online personality and philanthropist. Pero, on another page, kiniklaim niya na private citizen daw siya. So, which is it? Alin doon? Is he a private citizen? Or a publicly known online personality? Ano ba talaga, mga kaunggoy? Ano ba talaga? Publicly known, pero private citizen daw siya. What? Make it make sense, bro. Okay, let's move on to full dismissal. Ito na po yung full dismissal. Ito yung reason ng prosecutor's office. Ito yung decision ng prosecutor's office sa complaint ni Norman Mangusin. So, ito yung dismissal. Ito yung sinabi. The reason why this was dismissed is because the prosecutor's office determined that there was no prima facie evidence with reasonable certainty of conviction, officially dismissing all charges for lack of merit, mga kaunggoy. So, in other words, parang sinasabi na rin nila na walang kwenta yung complaint ni Norman Mangusin. Actually, marami pa kasing mga marami pang kinwento si Makagago about sa yung mga iba pang mga
Ni-review niya in detail lahat yung buong complaint ni Norman Mangusin Mas nakakatawa kung actually mas hahaba tong video na to pag inisa-isa natin yung yung pinaka lahat ng pages kasi ang daming pages Hahaba tayo dito pero ang pinakita ko lang dito mga kaunggoy is yung mga important shit mga kaunggoy, no? So basically at the end of the day, wala. Like, hindi talaga tumatalab yung report or yung complaint ni Norman Mangusin. Ay, hindi talaga umaabot, mga kaunggoy, no? Parang hindi talaga, binasura in other words, no? Like, hindi malakas. Hindi po malakas yung kaso niya, mga kaunggoy. So, tama yung sinabi ni Makagago na pang grade 2 lang daw yung file complaint, yung case ni Norman Mangusin, no? Merong hinint si Makagago dito. Abangan daw natin this August na may iba pang Avengers level na mangyayari this August mga kaunggoy, no? May mangyayaring multiversal incursion dito sa this August mga kaunggoy patungkol dito sa Norman Cinematic Universe, no? May malaking event na mangyayari sa Norman Cinematic Universe, no? So antayin natin yon. Hindi ko alam kung ano yun pero hinint ni Makagago sa video niya. I will be awaiting that shit and nakaka-excite kasi meron na naman tayong gagatasan mga kaunggoy. I am so excited for the money that we're gonna make here, mga kaunggoy. Doon ako na-excite. So, antayin lang natin, no? I will be awaiting any further updates, mga kaunggoy. So, stay tuned. Mag-subscribe kayo at notification bell on kasi hindi natin alam kung kailan yung bagong update, mga kaunggoy. No, very exciting yon. And that's the bottom line because Manong Jaire said so. I gotta head out.